Alam naman po natin na isa sa pinakamalaking bagay na nakakaapekto sa presyo ni Bitcoin ay ang mga galaw ng mga malalaking institution at ang gobyerno. Pero bakit nga ba bumagsak ang presyo ni Bitcoin matapos ipahayag ni Pangulong Donald Trump ang executive order para sa isang US Strategic Bitcoin Reserve? Sa halip na tumaas, nakita natin ang matinding pagbagsak ng presyo nito, pati na rin ang ibang mga altcoins tulad ni Ethereum, Solana at saka Cardano. Kaya sa video na ito ay susuriin natin kung ano po ang dahilan sa likod ng pagbagsak ng presyo ni Bitcoin, kung paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at kung ano po ang posibleng kahihinat na nito sa crypto market. At ayan, bago pa tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, nung in-announce po ni Pangulong Donald Trump ang pagtatatag ng US Strategic Bitcoin Reserve, maraming investors ang umasa na ito ay magiging positibong balita para sa crypto market. Ayon po sa executive order ay bibigyan po ng otoridad ng US Treasury at saka Commerce Secretaries upang bumuo ng isang budget neutral na strategy para sa pagbili ng Bitcoin. Ibig sabihin, hindi ito magdadagdag ng bagong gastusin sa national budget ng Amerika. May dalawang paraan kung paano po ito maisasagawa. Una ay ang paggamit po ng Exchange Stabilization Fund o ESF. Mayroon pong $39 billion na pondo na maaari pong gamitin ng gobyerno upang agad na bumili ng Bitcoin. Pangalawa ay ang pagtanggap po ng Bitcoin Act. Isa po itong panukala mula kay Senator Cynthia Lummis na magpapahintulot sa US Treasury na bumili ng 1 million Bitcoin sa loob lamang ng 5 taon. Pero bakit nga ba? Sa halip na maging bullish ang market, nakita natin ang pagbagsak ng presyo ni Bitcoin. Yan, bakit bumagsak ang presyo ni Bitcoin? Pagkatapos pong bumagsak sa $83,000 nitong nakarang linggo, nakabawi po ng bagya si Bitcoin patungong $92,000 bago po ang White House Crypto Summit. Ngunit nang ipahayag na ang executive order, nang ipahayag na po ang executive order na ito, agad po itong bumagsak ng mahigit 7% at pumalo po ito sa ilalim ng $85,000 na presyo. At ang pangunahing dahilan nito ay ang kawalan po ng kasiguraduhan kung paano po popondohan ang karagdagang pagbili ng Bitcoin. Ayon po sa executive order, ang kasalukuyang hawak po ng gobyerno na Bitcoin mula sa mga nakaraang seizure ay ito po yung gagamitin para sa reserve. Ngunit wala pong malinaw na plano kung paano po ito madadagdagan. Dahil dito, marami pong traders ang nagre-react ng negatibo. May mga investors na umaasa na magdadagdag ng Bitcoin ang gobyerno, ngunit dahil walang malinaw na pondo para dito, nagkaroon ng takot sa market na baka hindi ito agad maisakatuparan. Ayon naman po sa economist na si Ginoong Peter Schiff, mas mabuting hindi na bumili ng karagdagang altcoins tulad ng ETH, Solana, ADA at saka XRP. Ito ay dahil ang mga altcoins ay hindi po kasama sa plano ng strategic reserve, kaya't mas malaki ang binaba ng presyo ng mga ito kumpara kay Bitcoin. Ngayon, ano po ang epekto nito sa crypto market? Dahil po sa kawalan ng kasiguraduhan sa strategic Bitcoin reserve, nakita natin ang malaking pagbagsak, hindi lang kay Bitcoin kundi pati na rin sa iba pang mga altcoins. Yan, si Ethereum ay bumagsak ng 5.83%, si Solana ay bumagsak ng 4.76%, si Solana ay bumagsak ng 10.83% at si XRP bumagsak ng 1.34%. Naging dahilan ito para mawalan ng kumpiyansa ang maraming investors, lalo na ang mga umaasang magiging mas agresibo ang gobyerno ng US sa pag-iipon ng Bitcoin. Gayunpaman, ayon po kay Metaplanet CEO Simon Gerovich, hindi dapat baliwalain ang kahalagahan ng executive order na ito. Bagamat bumaba po ang presyo ngayon, maaaring maging positibo ang epekto nito sa hinaharap, lalo na kung maisasagawa ang mga panukalang estratehiya ng maayos. Ngayon ay ano po ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan, bilang mga Pinoy nakasali sa crypto trading at pag-i-invest, dapat po nating maunawaan
na ang mga ganitong pangyayari ay normal po sa crypto market. Ang sell the news na reaksyon ay isang karaniwang pattern kung saan ang traders ay nagbebenta matapos ang isang malaking balita, lalo na kung ito ay hindi agad nagdadala ng positibong resulta. Sa ngayon, ang pagbagsak po ng presyo ni Bitcoin ay maaring isang panandaliang epekto lamang ng takot at kawalan ng tiwala sa market. Kung isa ka pong long-term investor, maaring makita mo ito bilang isang oportunidad upang makabili ng Bitcoin sa mas murang halaga bago po ito muling tumaas sa hinaharap. Para naman sa mga short-term traders, dapat maging maingat po sa pagpasok sa market ngayon dahil volatile pa rin ang presyo. Mahiging gumamit po ng tamang risk management strategies upang maiwasan ang malaking pagkalugi. Ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang pagbagsak po ng presyo ni Bitcoin pagkatapos ng announcement ng US Strategic Bitcoin Reserve ay dulot po ng kawalan ng malinaw na plano sa funding. Bagamat ito ay maaaring magdulot ng takot sa market sa kasalukuyan, hindi ito nangangahulugan na negatibo na ang epekto nito sa pangmatagalan. Kung ikaw ay isang crypto investor, mahalaga pong magkaroon ng tamang kaalaman at pag-unawa sa mga ganitong sitwasyon upang magamit ito bilang oportunidad sa halip na matakot. Lagi po nating tandaan na ang crypto market ay pabago-bago at ang tamang diskarte at mindset ang susi upang magtagumpay sa larangang ito. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.